So ayun mga kaibon, welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video mga kaibon is bigyan ko kayo ng quick update dito sa aking mini aviary. So marami akong nakikita ang comment at may nagchat sa akin mga kaibon kung kumusta na ba yung ipunan ko. Kasi matagal nang hindi ako nakapag-upload mga kaibon. Simula nung nag-upload ako ng gumawa ng DIY cage ay mga kaibon. So ngayon is napakita ko sa inyo yung mga ibon ko pati na yung cage na ginawa natin mga kaibon para makita nyo kung ano na ang itsura noon pag may laman ng ibon. So without further ado, let's go! So ayun na nga mga kaibon, so ito na yung bagong ibunan. So dito ko nilagay yung ibon ko mga kaibon. Kasi doon sa baba is narat-attack ako ng mga kaibon. So noong lumipat kami ng bahay, doon ko na sa baba nilagay yung ibon ko pati yung mga cages. So naka-strong area rin naman siya mga kaibon. Isa lang na maling ginawa ko is yung nilagay ko mga kaibon is yung fishing net. So meron sana akong video ng mga kaibon about sa rat attack, kaso nga yung video ko is nag-corrupt. So ginagawan ko pa ng paraan mga kaibon para ma-retrieve ko yung video, so para ma-edit ko. So ngayon mga kaibon is tuturo ko muna kayo or quick update dito sa aking mga ibon. So ito mga kaibon, yan dito yung mga gumo ko. So wala muna akong i-breed ngayon. So naka-standby muna sila mga kaibon. So meron akong isang agurumong hen na namatay, nadali ng daga. So meron din dito mga kaibon. Meron tayong dalawang injured, ayan mga kaibon. So meron dyang isang wala ng paa. At yung isa naman mga kaibon is may sugat pa yung paa. So ang reason niyan is kinagat din ng daga mga kaibon. So out of 10, dalawa lang yung natira mga kaibon. So yung 8 is namatay. Ayun mga kaibon, so lahat ng case na to is walang laman. Ayan, so bakante yan mga kaibon. Meron din dito sa baba, mga bakante pa. So meron tayo dito dalawang nakabreed mga kaibon. So meron tayo dito isang rainbow. So yung agurumo natin mga kaibon is may itlog. Yun nga lang namatay. Kaya pinoster ko siya dito mga kaibon. So good to say na na-hatch yung isa. At yung tatlong mga kaibon is hindi nag-hatch. Pero okay lang, at least merong isa mga kaibon. So ito din yung pekis natin. So konti lang natira kasi karamihan ng mga rainbow natin is naubos dahil sa daga mga kaibon. So napakasakit para sa atin. Yun yung isa sa pinakamasakit bilang isang breeder mga kaibon, na mawalan o mamatayan ka ng mga alaga ng ibon. So part na yun mga kaibon, kaya go lang ng go, breed lang ng breed at huwag mawala ng pag-asa mga kaibon. So ayan. So ito na mga kaibon. So medyo kampante na ako ngayon na ligtas to sa mga malalaking daga mga kaibon, kasi nasa second floor na to. At may mga aso ako dito mga kaibon. So meron tayong katulong sa pagbabantay. So ayan mga kaibon. So siguro mga next week or mga second week ng September mga kaibon is mag-uumpisa na akong pag-breed ng African lovebirds. So meron na ako dun sa labas, sinit up ko na, meron na doon nakasalang na. At dito mga kaibon is lalagyan ko pa ng African lovebirds pati yung mga gurumo ko. So i-breed ko na ulit yung mga gurumo mga kaibon. At before ko gagawin yun is pipinturahan ko muna ito mga kaibon, is i-repeat ko ito lahat, yung mga cage na may kalawang na para maganda siya tingnan at malinis mga kaibon. So meron na tayo dito yung mga cage na may kalawang. So tulad nito, ayan. So yung baba mga kaibon, so titingnan ko muna kung need pa ba nating pinturahan to. Pag need talaga is yun, pipinturahan natin to mga kaibon. So punta naman tayo sa labas para makita nyo. So let's go. So ayan mga kaibon, so ito yung ginawa nating cage. So kung gusto nyo malaman or makita yung buong video kung paano natin ginawa yung cage na to mga kaibon, is i-click nyo lang yung YouTube channel natin. Tingnan nyo yung video natin na gumawa tayo ng ganitong cage mga kaibon. At syempre kung gusto nyo malaman yung total na nagastos natin at kung ano yung mga materialis na ginamit natin dito mga kaibon. So ayan, so meron na siyang laman. So ang laman dito mga kaibon is mga African lovebirds, African 1. Ayan, so non-airing siya mga kaibon. So ito yung bago kong ibon dito sa aking mini aviary. Meron din ako dalawang kakatil. So ito sila si Wade at si Togo. So yung iba ko kakatil mga kaibon is dinispose ko na. Ito lang yung tinira ko kasi hindi gustong ibenta
ng mama ko kasi napamahal na sa amin to mga kaibon. At syempre mga semi-team ko na to sila mga kaibon. So si Togo is dati ko siyang handfeed. Ito yung nakikita nyo sa intro ko. Ayan. So meron na tayo dito mga African lover dyan mga kaibon. So isasalang na natin to yung mga nagpaparis na. Ayan. So shout out kay Boss Linod Bulpa dahil ginawa niya tayo ng mabilisang ayan yung pairing box. Ayan. So si Boss Linod nagawa yun mga kaibon. Ayan. So shout out kay Boss Reynold Bulpa. And so meron na dito mga African. So kung natataka kayo mga kaibon bakit hindi hinaaway ng African yung mga kakatil natin kasi malaki naman yung cage na mga kaibon. So normal na talaga sa kanila yun na binubuli nila yung ibang ibon kasi yung mga African is territorial talaga yan. Ayan. So pag malaki yung cage nila is nakakaiwas naman yung mga kakatil natin kaya hindi nila mahabol. Ayan. So sa part naman na to mga kaibon is ito yung mga Aljuan Lutino Opalan natin na project. Ayan. So back to back Lutino Opalan yan sila mga kaibon. And as of now meron silang isang itlog. Ayan. Ayan mga kaibon. So pulang-pula yung ulo nila. So ito yung isa sa pinapadami natin ngayon kasi malakas yung demand dito sa Cebu. At isa pa is napakaganda talaga siya mga kaibon. So relaxing siya sa mata natin pag tinitingnan natin. So ang ginagamit kong nesting materials na mga kaibon is yung malunggay, yung sanga ng malunggay ito mga kaibon. So kinakat ko lang siya into saktong size lang. Ayan. So hindi masyadong mataas. Ayan. So yan yung ginagamit ko ngayon mga kaibon. So dalawang pair yung sinalang ko ngayon. Meron pang isa dito. Ayan. Ayan mga kaibon, no? Napaganda ng Aljuan na to. So wala pa siyang itlog mga kaibon. So kung gusto nyo kumuha ng ganitong nest box is i-chat nyo lang si Reynold Bulpa mga kaibon. Ayan. So shout out kay Boss Reynold Bulpa sa nest box na to. So quality nest box mga kaibon. Syempre with acrylic na. Ayan. So pag ganito yung setup nyo is sa outdoor. Ayan. So safe na safe pag sinisilip nyo yung nest box nyo. At hindi talaga makakawala yung ibon natin. Ayan. Yan lang muna sa ngayon mga kaibon. Quick update lang tayo. At sana lagi yung supportahan yung YouTube channel natin. So let's go.